Ating scripture reading ngayon ay matatagpuan sa Exodo chapter 20 verse 22. Guys, huwag ninyong paghihirapan ang sinumang babaeng balo o batang ulila. Tayo po ay umunod sa Panginoon. Mahal namin Diyos na nasa langit, kayo po ay makapangyarihang Diyos, mapagmahal. Panginoon, karapat dapat namin po kayong purihin at pasalamatan, Panginoon. Babalik sa inyo ang papuri, O Diyos. Sa mga oras na ito, nandito kami sa inyong bahay-sambahan upang kami ay maglingkod. Magpapuri sa inyo, Panginoon, dahil napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Unang-una po, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali, sa aming paglabag, sa aming pasaway po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Ulit-ulit kaming lalapit sa inyo dahil paulit-ulit po kaming nagkakamali. Panginoon, tulungan niyo po kami na magiging sakdal, magiging matuwid katulad ng inyong bugtong na anak ng si Jesus Christ. Panginoon, bigyan niyo po kami ng peace of mind at open hearts upang ang aming marinig ngayon sa inyong lingkod sa katauhan ni Brother Jess ay aming may sa kapuso magagamit namin na paggabay sa aming pamumuhay bilang Kristiyano dito sa lupa. Panginoon, thank you so much at binigyan niyo po kami ng kalakasan ng aming spiritual na pangangatawan at hinihingi namin ang kalakasan din ng aming physical, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magiging strong upang labanan ang lahat ng pagsubok, Panginoon, kahirapan. Pero alam namin, Lord, na kung kami lamang po ay patuloy na kumapit sa inyo, nariyan po kayo para sa amin. Panginoon, nilalapit din namin ang mga may sakit. Pagalingin niyo po sila, O Lord, please, para makasama na namin sila dito, magiging kumpleto po kami dito sa bahay-sambahan, Panginoon. Kung ano man po ang mga kanya-kanyang kadahilanan, tulungan niyo po, Lord, lahat. Ganun din po, Panginoon, ang mga nahihirapan sa pinansyal, tulungan niyo rin po yung mga nawalan po ng magtabuhay. Comfort niyo po sila, Lord, kasi kanya-kanya po talagang dinadala kami sa aming sarili. At tulungan niyo lang po kami na magiging open po kami sa inyo. Kayo po ang aming friend, kayo po ang may lalang sa amin, Panginoon. Muli, nihiling ko po ang Holy Spirit. Samahan kami dito sa aming pagsamba ngayon, Panginoon. Naway ang inyong pangalan lamang po ang aming mag-glorify sa tanghaling ito, Panginoon. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan, Panginoon, sa lahat ng blessings na patuloy niyong pinagkakaloob. At muli, salamat po sa lahat. Ito po ay aming hinihiling at pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen.
Father is omnipotent, and that you can deny. Of God a might and miracle is written in the sky. It took a miracle to put the stars in place. It took a miracle to hang the world in space. But when he saved my soul, cleansed and made me whole, it took a miracle of love and grace. Though His glory has been shown, we still can't fully see the wonder of His mighty throne. Will take eternity. It took a miracle to put the stars in place. It took a miracle to hang the world in space. But when He saved my soul, clean and made me whole, it took a miracle of love and grace. The Bible tells out of His power, and wisdom all will do, and every little bird and flower are testimonies too. It took a miracle to put the stars in place. It took a miracle to hang the world in space. But when He saved my soul, cleansed and made me whole, it took a miracle of love and grace. Happy Sabat po mga kapatid. Salamat sa Diyos at tayo ay nagkatipon-tipon muli sa dakong ito. Tinatanggal ko lang yung aking Christmas. Diyan nagalaw yung camera. Muli, happy Sabat sa inyo. At marami tayong kapatid na may dinaramdam ngayon sapagkat uso na talaga ang ngayon, ang hindi magandang pakiramdam dahil sa nagpapalit ang panahon. Yun nga, si Sister LB ay
chat kanina na sabi ay hindi raw siya makakapunta dahil baka pababain daw siya sa bus. At dahil tahol daw siya ng tahol. Ubo ng ubo, ibig sabihin. Talagang uso ngayon. Kaya take more vitamin C. Pati mga bata ngayon ay medyo tawag dito, ay nakakaramdam talaga ng hindi maganda. Ngayon, sa umagang ito, ang ating pag-uusapan ay isang istorya na, at kung hindi naman ito isang istorya, kundi ito ay isang aral, okay na, no? Okay. Isang aral na magmumula sa Biblia, ano po? Ayan. Kung makikita niyo yan, luha na yan, yan ay matang umiiyak. Ano? Naisip ko kasi ito nung namatay yung ating kapatiran na si Brother Boy Ramses, na biglang-bigla talaga na ang kanyang asawa ay hindi malalaman na ngayong araw na to ay bukas pala ay wala na siyang asawa. Ano po? Ay nakakalungkot. Yan po ay luha ng isang biyuda. Lalo na kung ang iyong asawa ay yung bang sabihin natin na iyong partner in crime. Yung sabihin, sabi nga sa kasal ay for better or for worse. 'Di ba? In sickness or in health. 'Di ba? Laging kasama. In riches and in poor. Sabihin, sa kasaganaan at kasalatan, lagi mong kasama. Miski sa Biblia, ang ating Panginoong Hesus, sa Old Testament ay laging binabanggit ang mga byuda o balot. Sa gagawin ito, Sister Fe lang ang nakikita kong byuda. Wala na. At huwag niyong pangarapin. Dahil totoo lang talagang napakasakit ng isang byuda. Dahil ang asawa mo ay, ang tawag dito, responsableng asawa. Sa Biblia, ang ating Panginoong Hesus ay mayroong hinalimbawa. Ito yung babae na nag-offering. Ito'y matatagpuan sa Lucas 21:1 hanggang 4. Ang sabi rito, nang tumigil si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Yung mayayaman daw po na to, pag nag-o-offering sa sinagoga o sa simbahan, hindi pasimple lang kundi pinapakalansing pang ganon sa offering box. Para ang maraming makalingon o maraming makatingin sa kanila dahil madidinig yung laglag ng barya. Wala pa namang bill noon eh. Noong araw, puro coins. Di ba? Wala pang bill noon. Kaya pinatutunog nila tulad ng makikita niyo na tinataas pa para kumalansing. Pero sabi rito sa 2, nakita rin niya ang isang dukhang byuda. Byuda na, dukha pa. Ibig sabihin mahirap. Poor, na nabuhulog ng 2 salaping tanso. Sabihin yung kanilang noon ay ganun lang, salaping tanso. Ang tawag sa ibang word ay piseta. Sa 3, ang sabi niya, ang inihandog ng dukhang biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ibig sabihin yung mga mayayaman. Bakit daw? Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan, barya lang. Kita nyo, yung mga nag-o-offering na mayayaman, sabihin mo nang nag-o-offering ng 1,000, 100,000, barya lang sa kanila yun. Ang sabi ay, ngunit ang kanyang binigay ay ang buo niyang kabuhayan. Ayan, buo niyang kabuhayan. Kita natin, wala na siyang pera, marahil ay pambili na lang ng bigas. O pambili na lang ng gatas ng anak, kung meron man siyang anak. Pero ibinigay niya pa rin. Ibig sabihin, mas kinikilala ng langit ang kanyang ipinagkaloob. Napakasakit ng isang byuda. Nakita ka nung araw nung namatay si Papa, si Mama ang iyak. Nung namatay yung aking lolo na stepfather ng aking tatay,
ihagulgul ng hagulgul si Lola. Sabi niya, Victor, Victor, sabi niya, bakit umuwi ka lang ng Batangas? Akala ko babalik ka pa rito. Yung pala, bangkay na kitang aabutan dyan. Kasi naalala ko nung paalis si Lolo nung papuntang Batangas. May kasalan kasi. Sabi sa akin, bata pa ako nung, siguro parang ako lang baka si Andre o si Ian, ganyan ang edad ko noon. Ang sabi ay, paborito akong apo noon eh. Kahit na step lolo ko lang siya, paborito akong apo noon. Ang sabi sa akin ay Jesse, kayo susunod sa Batangas, ano? Batanggenyo yun eh, taga Hilerang Kawayan, San Pascual. Sabi nga, kayo susunod sa Batangas, ano? Wala kaming balak sumunod dahil alam ko, dalatanda ko parang may pasok noon at saka kasalan lang naman at siya ang kamag-anak, siya ang pupunta ron. Sabi ko, Lolo, baka hindi ko kami makapunta. Siguradong pupunta kayo sa Batangas. Yung pala, yun ay parang, yung senyalis na talagang umuwi kami dahil namatay siya. Nanonood lang siya daw nung ng palabas na Ana Luna, yung kalaban ng Flor de Luna dati. Ana Luna nga ba yan? O Flor? Annalisa. Nanonood lang, nakaupo lang sa supang gano'n. Mamaya nanonood, mamaya nadinig doon siya nakituloy sa kanyang pamangkin. Tutulog na mamaya. Ganun daw, naghilik na. Abay si Tio nakatulog, mamaya. Mabulo na. Mamaya nakita na nakalawit na ang dila. Talagang as in, literal na, nakaganon. Doon, nung araw, naalala ko nung ako'y bata pa, pag nagpapatay-patayan yun, iiyak ako, tuwan-tuwa siya pag iniiyakan ko siya. Pag patay-patayan siya, nakalabas ang dila. Yung pala mamamatay siya, ganon din. Kaya sabi, Victor, sabi ni Lola, Victor, bakit mo ko iniwan? Usog ka ng konti, kasya pa tayo, yung dalawa dyan, sabi ko sa kabao. Nakakaawa talaga yung hagulgol. Kaya pag nakita kayo na isang biyudang umiiyak, talagang iyak talaga, as in iyak. Alam niyo ba sa Biblia, ang sabi ay, merong, sabi nga may mga pinagbilin sa Biblia, ang dami namin teksto dito na hindi natin babasahin, na ang sabi ay, God will care for and defend widows. Dependahan niya, sabi, protektahan niya ang mga at aalagaan ang mga balo. There are also command from God for us to take care of widows. Sabihin, kalingain natin, alagaan natin. Di ba? Kasi yan ay kawawa. Kawawa talaga. Naalala niyo ba yung istorya ng kay Eliseo, yung byuda na sinisingil ng utang ng kanyang asawa na wala siyang maibayad at kukunin yung dalawang anak? Kinalinga rin ng Diyos yun. Alam mo paano kinalinga? Binigyan siya ng langis na hindi nauubos hanggang sa makabayad ng utang at yung sobra, suporta pa sa kanila. Kaya yan ang sabi. Pinainuutosan tayo ng Diyos na alagaan ang mga widows. Di ba? Ayun ang mga talata. Kung gusto nyo, kayo na ang mag-research. At meron pa, God will punish those who cause harm to widows. Yari daw tayo kapag inapin natin ang mga byuda. Totoo yan. Mayroong mga nang-aapin sa mga widows o sa mga byuda. Alam niyo kung bakit? Kasi alam nila wala nang tagapagtanggol. Wala nang asawang poprotekta. Di ba? Wala nang asawang magiging kabalikat. Wala na. Kaya yung iba, inaapi. Tulad nung nangyari sa amin doon. Sa kapitbahay namin doon. Kilala niyo yun? Kilala niyo yun? Nung namatay yung lalaki, yung kanyang inaasahan ay hinutot tong kanyang kayamanan. Na ang babaeng yun ay yung byuda naghirap dahil naubos ang kayamanan eh. Dahil niloko siya ng niloko ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Talagang nakakaawa ang widow o ang byuda. Sabi, ang mga lalaki nagiging byudo rin naman, no? Widow. Ang mga lalaki nagiging byudo. Pero kadalasan na nagiging byuda, babae, nauuna kadalasan ng lalaki. Bakit ang mga babae ang laging pinoproteksyon ng Diyos o tinatagubilan ng Diyos na meron silang, dapat silang alagaan? Bakit? Kasi kaming mga lalaki, pagka nabyudo, bihira daw sa lalaki
ang hindi na nag-aasawa muli. Siguro marahil pag matanda na o hindi nagluloko. Pero sa ating mga Kristiyano, wala naman ako nabalitaan ganun dahil na may nakilala ko ng mga byudo na hindi naman na nag-asawa. Okay. Sabi sa Biblia, ang salitang widow ay 81 times na binanggit. Kita nyo, napakarami. Sabi, 55 times sa Old Testament at 26 times sa New Testament. Sa 1 Timoteo 5:3-16, mayroong sinabi dito tungkol sa byuda. Ano po? Bigyan mo ng kaukulang pansin at tulong ang mga byuda na wala ng ibang inaasahan. May mga byuda na iniiwan ng mga anak. Minsan nga naalala ko yung nanay ko, hindi ko nadadalaw, lalo sa pandemic. Ayoko siyang puntahan lagi kasi lagi ako exposed sa tao. Baka mahawa siya. Eh hindi naman siya bakunado, ako yung bakunado. Eh baka magdala ako ng virus sa kanya. Sabing ganon, ngunit kung may anak o apo ang isang byuda, sila ang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa, sabi nga nun, magulang nila. Dapat palang kalingahin. Doon nabasa ko to eh. Aba, ako pala may tungkulin sa aking magulang. Kung merong apo, dapat yung mga apo ang may tungkulin sa kanilang lola. Sapagkat nakalulugod ito sa Diyos. Gusto raw ng Diyos na kinakalinga ang mga byuda. Ang byudang nag-iisa na lang sa buhay ay umaasa na lang sa Diyos. Laging nagsusumbong na lang sa Diyos. Laging tumatawag na lang sa Diyos, lalo na kung yung byuda ay, ang sabi, maka-Diyos. Wala na siyang partner, wala na siyang mapagsabihan ng sama ng loob. Wala na siyang madaingan. Di ba? Kaya nga ang sabi ay, sapagkat nakalulugod sa Diyos. At doon lang siya humihingi ng tulong. Lalo, naalala niyo ba yung sulat ng magulang para sa anak? Research niyo, ang ganda nun. Yung anak ko, pagpasensyahan mo na kung ako'y... Research niyo, napakaganda, maiiyak kayo. Yung sulat ng magulang para sa anak. Nasa YouTube yun. Sabi sa 6, ngunit ang byudang mahilig sa kalayawan, totoo, mayroong byuda na pagkalabyuda parang nawala sa koral. Marahil yung kanyang asawa ay hindi naging dakilang asawa, ay patay na sa paningin ng Diyos kahit nabuhay pa siya. Yung paglaging byuda ba, parang naging dalaga ulit. Yung inom dito, inom doon, disko rito, disko ron. Yung kanyang mahahalay na naging salita ay gumagana na dahil wala na siyang kinakatakutan. O marahil hindi niya ito nagawa nung siya dalaga o marahil ay masyadong mahigpitan. Hindi natin alam. Pero yun ang sabi ng Diyos. Ngunit, ang byudang mahilig sa kalayawan ay patay. Kita nyo? Sa paningin ng Diyos kahit na buhay pa. Ituro mo sa mga kapatid ang mga tuntuning ito para walang masabing masama laban sa kanila. Sabi nga ng isang celebrity, now you know. Alam na natin na ang byuda ay kinakalinga. Ang sino mang hindi kumalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sa sariling pamilya ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. So, binibili lang tayo mga mananampalataya. Sabi, lalo na rito sa kamag-anak. Hindi porke na hindi ka mag-anak ay hindi natin pupuntahan. Lahat tayo magkakapatid. Tinuturing na tayo magkakapatiran. Kakalingain natin. Ang sabi ay dito, tumatalikod sa pananampalataya na sabi, ay at masahol pa sa hindi mananampalataya. Pag hindi daw natin ginawa ito, ay daig pa natin yung mga hindi mananampalataya. Ang isama mo lang sa listahan ng mga byuda ay yung natutulungan ay yung mga hindi bababa sa senior citizen. Kailangan senior, taong gulang, 60 years old, na naging tapat sa asawa niya. Kita natin, yun pala, may ano pala, hindi pala basta byuda ay tutulungan. Kailangan na sabi,
60 years old pataas. At kailangan yung faithful, hindi unfaithful, kundi faithful sa kanyang asawa. Kilala sa paggawa ng mabuti, gaya ng maayos na pagpapalaki sa mga anak. Bukas ang tahanan sa mga nakikituloy, naglilingkod sa mga pinabanal ng Diyos, tumutulong sa mga nangangailangan at inilalaan ang sarili sa mabubuting gawa. Yan ang mga patakaran. Kita natin, may mga palituntunin, hindi lang pala basta byuda. Kailangan ang tutulungan nating byuda ay yung, ayan, kilala sa paggawa ng mabuti, gaya ng maayos sa pagpapalaki sa mga anak. Bukas ang tahanan sa mga nakikituloy, naglilingkod sa mga pinabanal ng Diyos, tinutulungan ng mga nangangailangan at inilalaan ang sarili sa mabubuting gawa. Tandaan natin yan. At meron pa, dinidiin ko lang, naging tapat sa asawa niya. Nakuha natin ang ibig sabihin. Ano po? Sa 11, ngunit huwag mong isama sa listahan ang mga byuda na bata pa. Bakit? Bakit? Kasi kaya pang magtrabaho. Di ba? O yung iba nag-aasawa pa. Di ba? Yung iba dinadahilan lang ang pagkabyuda para manghingi ng manghingi. Mamalimos ng mamalimos. Dahil kung dumating ang panahon na nais nilang mag-asawa ulit, tulad ng sinasabi ko, yung iba nag-aasawa pa, mapapabayaan nila ang paglilingkod kay Kristo. Kita natin ano? Diretso natin ang basa. At dahil dito, magkakasali sila dahil magiging walang saysay ang pangako nila na maglingkod na lang kay Kristo. Nakita natin yung mga bata pa, hindi pala dapat tinutulungan. Eh, paano kung talaga walang magawa? Siguro, conforme naman. Pero kung nakikita mong may abilidad, huwag daw tulungan, bayaan siya. Maraming tulungan mo na. O sige, akin muna yung mga anak mo, magtrabaho ka. Maaring ganon. Maliban dito, ang sabi, nabasa ko na ba yun? Ay, tito, maliban dito, matuto silang nagiging tamad at mag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Pag may ayudan dumarating, hindi na magtatrabaho yan. Mangangapit bahay na lang. Kaya kakain ng chismis. Nakikipag-chismisa na lang. Hindi lang sila magiging tamad, kundi magiging chismos at pakialamera pa. Ang ganda na nasa Biblia, no? Reality. At kung ano-ano ang mga sinasabi. Uy, alam mo ba si Ganun? Ganyan pala yan. Ay, si Kumare. Si Kumare, may lalaki pa siya. Kita nyo? Ang ganda na nasa Biblia, in reality talaga. Kaya, para sa akin, sabi ni Pablo, kung ganito lang ang mangyayari, mas mabuti pang muli na silang mag-asawa at magkaanak at mag-asikaso ng sariling pamilya. Sa ganoon, wala silang masasabing masama. Wala silang masasabing masama ng ang mga sumasalungat sa atin. Kaya nga, ang payo, kung ikaw ay biyudang aasa na lang sa ayuda, mas mabuti pang mag-asawa ka na lang ulit. Kung merong papatol. Di ba? Kung merong papatol. Maaari siguro foreigner. Yan, gahanap ng foreigner. Kasi ang foreigner hindi naman maselan kung ikaw ay may anak na. Kaya merong masuswerteng ganon. Naalala ko tuloy ang ating isang kapatiran na napakaswerte sa biyaya ng Diyos na nangyari sa kanya. Hindi lahat sinuswerteng ganon. Kaya, tama-tama nga, sabi wala pang 60, di ba? Diretso natin ang basa. Sinabi ko ito dahil may ilang byuda na ang tumatalikod sa pananampalataya at sumusunod kay Satanas. Marahil siya ay na-convert lang dahil sa kanyang asawa, nawala yung asawa, nawala na rin sa pananampalataya, sinunda ang kanyang layaw. Kung ang isang mananampalatayang babae ay may kamag-anak na byuda, mananampalatayang babae, may kamag-anak na byuda, dapat niya itong tulungan. Hindi ba ito'y conforme lang?
Tutulungan mo ba yung alam mong kamag-anak mo na pag tinulungan mo, hihiram ng pera mamaya lasing na. Di ba? Mamaya nagtotongit na. Tutulungan mo ba yun? Ang sabi, sa ganoon, hindi mabibigatan ang iglesia sa pag-aaruga sa kanila. At matutulungan pa ang mga byuda na talagang wala nang inaasahan. Nakita natin tutulungan mo ba, ang sabi, tutulungan mo ba yung iyong kamag-anak, lalo't ito'y mananampalataya? Tulungan mo, lalo't mananampalataya, wala naman itong bisyo. Paano lang kung hindi mananampalataya at meron pang bisyo? Kaya pang maghanap buhay pero ayaw maghanap buhay. Kaya nga, kailangan gagamitin din natin ang ating isip, ang ating utak sa pagtulong. Mas maraming deserving na tumanggap ng tulong. Meron pang isang pangyayari sa Biblia. Ito'y matatagpuan sa Lucas 17:11 hanggang 17. Ang sabi, pagkatapos ito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang maraming tao. So siguro tropa sila. Grupo sila, pumunta sila sa lugar ng Nain. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Nakita niya may libing. Wala namang wala namang tulad ngayon may karo ng patay, may nakikipaglibing, may parada ng mga sasakyan. Wala, noon talagang lakad lang. Kung makikita nyo, ayan. Ayan yung patay, nakikipaglibing sila. Ito ang kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Byuda na. Kita nyo byuda na. May isa siyang anak na lalaki na inaasahan niyang binata, namatay pa. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Marahil maganda ang ugali nitong byuda na to. Kilala nila yung pamilya. Nung namatay, yung anak ng kaisa-isa na maraming nakidalamhati. Alam nyo, doon sa tapat namin, daanan ng mga libing. Doon sa tindahan, daanan ng mga libing. Yung iba, kita mo, nagdadalamhati. May dumaan nga ron Ang tugtog rap. Yung karo ng patay, talagang tugtog Ang talagang masaya ang tugtog. At yung mga nagaganyanan pa, nagsasayawan pa. May dumaan naman rap. Rap ang tunog. Kabataan. Kasi may banner may tarpaulin. May rap. Meron talaga ang kanta ang tawag doon yung OPM. Yung original Filipino music. Uso na ngayon yun. Pero nung araw, ang tugtog kung tawagin Punebre. Alam niyo ba yung Punebre ang tunog? Ang tawag oh my Papa, to me you are so wonderful. O kaya, Mama. Yan ang yun ang mga Punebre nung araw, yung nakakaiyak na tugtog. Pero ngayon, modern na. Ang sabi maraming tao ang nakipaglibing. Napatingin ng Panginoong Hesus. Alam nyo, ang ating Panginoong Hesus, pagka siya, marunong siya sa yung sa bumabasa ng tao, binabasa niya. Pag nakita niya yung tao, kaya niyang basahin. Ilang beses ko nang nabasa na ang Panginoong Hesus ay kayang bumasa ng tao. Sinasay ko niya ba? Alam niya. Ang sabi niya rin sa babae nung nakita niya, nilapitan niya, sabi, nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina nang namatay, kaya sinabi niya rito, huwag kang umiyak. Mrs., huwag kayong umiyak. At sa ginawa niya ay nilapitan niya yung patay. Ang sabi niya, nilapitan at hinipo ang kabao at tumigil ang mga pasan nito at sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Kita nyo? At ang sabi ay, bumangon ang patay at nagsalita at ibinigay, siya ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Alam niyo pag may namamatay, yung lalo't malapit sa akin, kaibigan, lalo na namatay ang kapatid ko, sana magkaroon din ako ng kapangyarihan ng ganito.
Yung kayang bumuhay ng patay. Naalala ko yung nabasa ko yung kay Pedro o namatay si Tabita. Kilala yung si Tabita? Namatay, ang sabi, huwag gagalawin yung bangkay, sinundo si Pedro. Nung pagpunta ni Pedro, nakita niya yung bangkay. Pinaalis niya yung mga tao. Yung mga at lubukod siya tinalangin. Sabi, babae, bumangko. Yun po si Dorcas. Nabuhay si Dorcas. Kasi yung babaeng yun ay napakatuwid. Matuwid na babae. Nabuhay si Dorcas. Kaya tinawag siyang Dorcas ay siyang mapagkawang gawa. Matulungin na babae. Kaya tinawag siyang Dorcas. Di ba sa ating meron tayong Dorcas yun. Ngayon, babalik tayo sa ganyan. Yung iba na mamatay ay salamat namatay siya, nawalan na ako ng sakit ng ulo. Nawalan ng salot dito sa lipunan. Di ba, napakasakit. Hanggang yung patay ka na, sumusunod pa sa iyo yung ginagawa mo. O kaya may namatay na, sayang, napakalaking bagay ng tao na yan, napakabait. Ito may magaganda. Kaya nga ang sabi, sumusunod sa iyo ang gawa mo. Kaya nga, ang sabi rito, natakot ang lahat nang sila yung nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ng isang dakilang propeta, dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol kay Jesus. Napakagandang kwento. Naawa ng gusto ang Panginoon sa byuda. Kaya sabi ko sa inyo, ang Diyos ay laging naaawa sa byuda. Sa byudang matuwid, hindi doon sa byudang hindi matuwid. Sa byudang makadiyos. Sa byudang sumusunod sa Diyos. Di ba? Pag minsan may nagtanong ka, oh, nasa na ang asawa mo? Sumakabilang buhay na nakakaawa. O nasa na ang asawa mo? Sumakabilang bahay. Yun ang hindi maganda, byuda sa buhay kung tawagin. Ang sinasabi, yung byuda sa patay, yung byuda na matuwid. Mas maganda siguro kung panoorin natin to. Ayan. Okay, napakagandang istorya. Kung yung mababasa sa Biblia, napakaganda. Ito yung binasa natin kanina, pinapasa ko kay Sister Letty na nagbubula sa Exodus 22. Extend natin hanggang 24 ang sabi. Huwag mong pagdadalamatiin ang sino mang babaeng bao o
o ulila. Hindi lang yung babaeng bao, kundi pati yung ulila. Nakakaawa yung ulila. Yung babaeng bao, walang mapagsusumbungang asawa. Yung ulila, walang mapagsusumbungang magulang. Walang madadaingang magulang. Ganon din yung bao, walang mapagdadaingang asawa. Kung iyon dadalamatiin sila sa anumang paraan at sila'y dumadaing sa akin, yung sabihin yung mga ito ay dumaing sa Diyos, ang sabi, ay walang pagsala na aking didinggin ang kanilang daing. Sabihin ay, pakikinggan ko yung daing nila. At aking pag-iinit ay mag-aalam. At aking papatayin kayo sa tabak. Kayo ng tabak. At ang inyong mga asawa ay magiging bao. Sabihin ba, magiging byuda rin. Magiging byuda rin yung asawa at ang inyong mga anak ay mga ulila. Gagantihan. So, yan po ang pinagbilin ng Diyos na tayo ay maging matulungin sa babaeng balo. Hindi doon sa may asawang malakas, kundi sa babaeng balo. Yan ang tagubilin ng Diyos sa atin na sana ito'y isang maging magandang aral para sa atin na nawa sa umagang ito, alas 12 pasado na, ay tayo ay nakakuha ng isang magandang aral. Bilang isang Kristiyano, number 1 natin dadalawin, yung mga byuda. Buti lang si Sister Pe, masaya. Kita mo. Kita nyo, ang aura niya ay parang nagbo-blooming. Masaya Sister Pe. At siya ay, solo ka ngayon sa bahay. Solong-solo niya yung bahay. May nanliligaw. Natawa lang. Kaya iba ang babaeng balo, sabi, yung malapit sa Diyos dahil pinakikinggan ang panalangin nyo. Kita nyo, lalo yung matatapat na babae. Sa umagang ito, sana ay nakakuha tayo ng isang aral na maganda. Lalo na po sa mga nanonood sa ating FB Live na sana ang isang aral na ito mula sa Biblia ay isang magandang gabay sa ating buhay, sa ating buhay. At sa darating ng Miyerkules ng gabi, alas 7, sa ating mga viewers ng FB Live ay sana ay sumubaybay kayo hanggang sa susunod na mga pagpupulong natin. Muli, happy Sabbath sa inyo at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Jer.
Tayo po yung manalangin. Maraming Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa isa na namang istorya buhat sa Biblia. Ang inyong mga tagubilin sa amin para sa aming mga kaibigan at kapatirang biyuda. Nanawa ang mga tagubilin na ito ay masunod po namin at tulungan niyo po kami kung paano ang gagawin namin sa bulong ng inyong banal na Espiritu at samahan po kami ng mga banal na anghel. Muli po tinatagubilin pa namin sa inyo ang nalalabing pagong oras ng araw ng Sabat na ito. At muli, ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Brings the snow